So I lift my eyes to you, Lord. My eyes to you, Hallelujah. Lord. In your strength will I break through, Lord. Touch me now. Let your love fall down on me. I know your love is built on my feet. The last song I will hold on, Lord, and by faith I will walk on, Lord. Then I'll see beyond my Calvary one day, and I will be complete in you. I will be Complete in you. Hallelujah. Worship you, Lord God. Hallelujah. Glory. Bless your name, Lord God. Hallelujah. Thank you, Lord. Worship you, Lord God. You're worthy, Lord. You're worthy to be praised, Lord God. Hallelujah. Bless your name. Bless your name. Thank you, Lord. Amen. Hallelujah. Praise you, Lord. Magandang gabi sa bawat isa sa pangalan ng ating Panginoong Yesus. Buksan po natin ating Bible. Numbers chapter 18. Numbers chapter 18 verse 12 hanggang 13. All the best of the oil, and all the best of the wine, and of the wheat, the first fruits of them which they shall offer unto the Lord, them have I given thee. And whatsoever is first ripe in the land, which they shall bring unto the Lord, shall be thine. Everyone that is clean is in thine house shall eat of it. Sabi sa Tagalog, lahat ng pinakamainam sa langis, lahat ng pinakamainam sa alak at sa trigo, ang mga pinakaunang bunga ng mga yaon na kanilang ibibigay sa Panginoon ay ibibigay ko sa iyo. Ang mga unang hinog na bunga ng lahat ng nasa kanilang lupain na kanilang dinadala sa Panginoon ay magiging iyo. Bawat malinis sa iyong bahay ay kakain niyaon. Pagpalain ng ating Panginoon ang kanyang mga salita. Makakaupo po kayo. Nais kong pamagatan ito na give Him the best. Give Him the best. Ibigay ang the best. Ibigay ang pinakamainam. Amen. God is worthy of the best. Siya ay karapat-dapat sa lahat ng ibibigay natin kung ito'y pinakamainam na handog para sa Kanya. Praise God. Ibigay natin ito para sa Kanya. Minsan, nangaral ang ating pastor sa dakong ito, ang pangaral na to the max. Sabi, todo-todo na. Huwag ka nang magtira. Lahat ng meron ka, ibigay mo na sa Panginoon. Huwag ka nang magtira. Amen. Praise God. Sabi, huwag mong gawing installment ang panahon mo sa Panginoon. Alam niyo, ang mundong ito, tinuruan tayo sa ganong kaisipan na lahat ng bagay ay gawin nating dahan-dahan. Gawin nating parang naguhulog tayo sa ating mga utang. Gawin nating installment ang lahat ng ating gagawin.
Now, tinuruan tayo ng mundong ito na ganon ang paraan. But, kung ating mapapansin, di nila alam kung anong panahon na ito ang ating kinabubuhayan. Ang mga tao, ganun pa rin yung way ng buhay nila, ganun pa rin yung paraan ng kanilang pagtansya sa mga bagay-bagay, ganun pa rin yung pwede nilang gawin sa Panginoon, kung ano yung maisip nilang ibigay, kung ano lang yung maisip nilang paglilingkod, yun lang gagawin nila para sa Panginoon. Amen. But, ang mundong ito ay nagsasabi sa mga napahayagan kung anong mundo ang ating kinabubuhayan ngayon, na ang sabi tayo ay nasa dulo ng panahon. Tayo ay nabubuhay sa mundong ito na hindi na tayo naghihintay ng napakatagal na panahon para mabuhay dito ng napakatagal. Pat ang sabi, kung tayo ay nasa dulo ng panahon ito na ating kinabubuhayan, ito'y magiging hamon sa isang tao na kung alam niya at kung naipahayag ito sa kanya, ito'y magiging challenge sa kanya para, praise God, para wag magsayang. Para gawin niyang makabuluhan ang kanyang buhay para sa Diyos. Para gawin niyang karapat-dapat ang lahat ng kanyang gagawin para sa Diyos. Ano man ang pwede mong gawin sa Diyos, kompletuhin mo na. Huwag mo itong gawing installment. Huwag mo itong gawing dahan-dahan. Dahil ang Diyos ayaw niya ng installment. Amen. Ayaw niya ng paunti-unti. Ayaw niya ng patikim-tikim. Ayaw niya ng dahan-dahan. Ang gusto niya ay todo-todo. Amen. Kung magmamahal ka sa Kanya, mahalin mo na siya ng todo-todo. Kung maglilingkod ka sa Kanya, maglingkod ka sa Kanya ng todo-todo. Amen. Kung iaalay mo sa Kanya ang buhay mo, ibigay mo sa Kanya ng todo-todo. Huwag ka nang mag-reserve. Huwag ka nang magtira. Amen. Dahil ang Diyos ay karapat-dapat sa lahat ng pinakamainam na handog na pwede mong ialay at ibigay sa Kanya. Hallelujah! Ang maghandog sa Diyos ay isang utos. Ito'y command. But paano ba tayo naghahandog? Ang sabi, maghandog ka ng the best. Maghandog ka ng pinakamainam na handog ang ibibigay mo sa Kanya. Amen? Nagpalitaw siya ng pinakamainam na lingkod. Hallelujah! Para maibigay yung pinakamainam na bahagi para sa Kanya. Lumitaw ka sa mundong ito. May layunin ang buhay mo. May dahilan ng Diyos kung bakit kailangan kang dumaan sa mundong ito. Dahil ikaw ay para sa Kanya. Ang lahat ng para sa Kanya ay kailangan dumaan sa mundong ito para iproseso. At dumaan sa ganitong paraan. Dumaan ang buhay niya sa isang buhay na hindi nabubuhay sa kanyang sarili. Lahat ng bahagi ng Diyos na nasa Kanya ay kailangang magamit na makabuluhan at may pakinabang para sa Kanya. Sabi nga ng inawit kanina, ang Diyos ay kumpleto. Wala siyang kulang. Siya'y ganap na Diyos. Nasa Kanyang lahat ng bagay, lahat ng pwede mong hingin ay nasa Kanya. Lahat ng iyong pangangailangan ay nasa Kanya. Lahat ng iyong panalangin, siya ang tugon sa iyong mga panalangin. Hallelujah! Amen! Lahat ng pwede mong hanapin na makabubuti sa iyo ay matatagpuan mo sa Kanya. Masusumpungan mo sa Kanya. Lahat ng mabubuting bagay ay nasa Kanya. Kanino ka lalapit? Kanino ka aasa? Kanino ka tatakbo? Kundi sa Kanya. Dahil siya ay kumpleto. Walang kulang. Hallelujah. Lahat ay matatagpuan mo sa Kanya. Amen. Patang sabi, ang Diyos kahit siya ay kumpleto, gusto pa rin niyang may tanggapin sa iyo. Amen. Hindi dahil kailangan niya yung ibibigay mo para makumpleto siya, kumpleto na siya. Pero kailangan niyang tanggapin ang lahat ng ibibigay mo. Kung ito'y ibibigay mo para sa Kanya, gusto niyang tumanggap ng iyong mga handog kung ito'y para sa Kanya. Hallelujah! Doon mo lang ma-appreciate ang iyong pagmamahal. Doon mo maipapakita kung gaano ang iyong pananampalataya,
Hallelujah. Doon mo maipapakita na ikaw ay hindi isang taong makasarili. Doon mo maipapakita na meron kang katangian ng eternal life. Amen. Nasa iyo ang eternal life. Kaya kailangan ma-appreciate ito, kailangan maipakita ito para sa iyo, kailangan i-manifest ito sa iyo. Hallelujah. Dahil sa iyong paggalang, dahil sa iyong pagmamahal sa Kanya, hindi mo pinanghihinayangan. Kung ano ang ginagawa mo ng buong makakaya para sa Kanya, hindi ka nanghihinayang sapagat ito'y para sa Kanya. Ano ang ginawa nyo sa maghapong ito na ibinigay nyo para sa Diyos? Hallelujah! Hindi mo hahayaan na masayang ang buong panahon ng buhay mo. Kahit sa buong maghapong ito, hindi mo panghihinayangan. Hallelujah! Hindi mo sasayangin. Hallelujah! Ng buong buhay mo. Buong maghapong ito ay masayang lang nang walang dahilan. Nang wala kang nagawa para sa Diyos. Hallelujah! Amen! Yung paggalang at yung pagmamahalang sabi, praise God! Ano ang nagtutulak sa iyo para magmahal? Di ba? Ano ang nagtutulak sa iyo para igalang mo siya ng lubusan? Igalang mo siya ng todo-todo? Ano ang nagtutulak sa iyo para matakot ka sa Kanya? Ano ang nagtutulak sa iyo para hangaan mo siya? Pagmamahal. Kaya mo nagagawang magbigay. Dahil mahal mo siya. Kaya mo nagagawang mag-alay ng iyong buhay. Mag-alay ng iyong paglilingkod. Dahil mahal mo siya. Mahal na mahal mo siya. Kaya kapag may pagmamahal na pumipintig sa iyong kalooban, nagiging madaling gawin ng isang bagay na para bagang napakahirap sa ibang tao. Nagiging madali ang magbigay. Nagiging madali ang magpatawad. Nagiging madali ang magparaya. Hallelujah! Dahil sa pagmamahal sa Diyos. Praise the Lord! Hindi ka nanghihinayang. Now, sabi sa dictionary, ang salitang best, ang sabi, more useful. Higit na kagamit-gamit. More useful, more serviceable. Higit na paglilingkod. Hallelujah! Hindi ka parang nagiging ritual na lang sa iyong mga ginagawa. Lagi kang naghahangad ng something more from the Lord. Something more from the Lord. More Lord from you. More experience. More love. More faith. More word, Lord. Amen? Amen? More serviceable. Naglilingkod ka. Hallelujah, gusto mong marating ang dapat mong marating. Hindi ka nanghihinayang, hindi ka nanghihinayang sa iyong mga ginagawa. Praise God, inihahandog ang buhay mo, hindi ka nagmamaramot. Kung ito'y hinihingi ng Panginoon, ibinibigay mo sa Kanya. More serviceable, more excellent, more advantageous. Higit pang pakinabang. Pag sinabing best, amen, the best, pinakamainam. Hallelujah, hindi yung tira-tira lang. Hindi yung ito lang. Amen. Kung may kapahayagan ang lahat ng gagawin nyo para sa Diyos, hindi nyo sasabing, ito lang sa iyo, Panginoon. Amen. Ano ba ang nagtutulak sa atin para gawin ito? Dahil sa pag-ibig. Amen. Hallelujah. So praise the Lord. Amen. Alam mo ang ginagawa mo. Every time na ikaw ay umaawit sa Panginoon, alam mo kung ito'y para kanino mo iniaawit. Every time na tumatayo ka sa harapan na ito, every time na nagpapahayag ka ng salita ng Diyos, alam mo kung para kanino mo ito ginagawa. Every time na ikaw ay nakaupo dyan, every time na ikaw ay dumadalo sa gawain ng Panginoon, alam mo kung para kanino yan. Sino ang pinag-aalayan mo? Ano gagawin mo? Magpapakyut ka lang ba? Magpapakyut ka lang dyan sa upuan, magbubutas ka lang ba ng upuan dyan? Ipapakita mo lang sa ating Pastor Lord, Pastor, present ako. Ipapakita mo lang ba sa ilang mga kapatiran, sa ilang mga magagawa na pinagbigyan mo siya? Amen? No! Kaya ka nariyan, alam mo kung bakit ka nariyan. Alam mo ang layunin, ang dahilan mo kung bakit ka narito. Praise God! Alam mo ginagawa mo. Amen?
Dahil ang ginagawa mo ay laging nasa puso mo. Praise the Lord. Laging narito ang iyong ginagawa. Totoo ka lang sa kung ano yung ipinapakita mo. Amen? Praise God. Alam mo, pag hindi nyo alam kung ano ginagawa nyo, nagsisinungaling kayo. Sinasabi nyo, Lord, I love you, Lord. Alam mo ba yung sinasabi mo? Pag hindi mo alam yan, nagsisinungaling ka. This is my desire, Lord, to honor you, to serve you, to worship you. Alam mo ba yan? Pag hindi mo alam yan, hindi totoo yan sa puso mo. Amen? Hallelujah. Kaya pag sinabi mo sa Panginoon, Lord, ito talaga yun. Yun talaga yun. Nagsabi ka ng isang bagay sa Panginoon, ang Diyos ay tapat, pero minsan tayo nagsisinungaling. Minsan tayo hindi nagiging tapat. Pero ang Diyos, kahit minsan tayo hindi nagiging tapat, pero ang Diyos laging tapat sa ating lahat. Hallelujah! Sabi ni Brother Branham sa kanyang message, sabi ng prophet, that's what you ought to do. Give your best. To give Him your best. Give Him the best of your life. Yan na ba ang the best sa'yo? Give Him the best of your song. Give Him all your talent. Lahat ng talent na meron ka, ibigay mo sa Kanya, ipagamit mo sa Kanyang kaharian. Amen? Praise God. Itodo mo na. Give Him everything you got. Give Him your feet. Give Him your hands. Give Him your eyes. Give Him your mouth. Give Him your ears. Give Him your soul. Give Him your heart. Give Him your praise. Give Him everything you got. Hallelujah. He's deserving of the best. He's deserving of the best. Gusto mo ng the best, ibigay mo sa Kanya lahat. Ibigay mo sa Kanya. Dahil para sa Kanya ang lahat ng the best na pwede mong gawin. He's worthy. He's worthy of the best. Amen. Praise God. Ano ba pinagkaiba ng bawat isa? Meron bang mataas? Meron bang mababa? Hallelujah. Meron bang marunong at meron bang mangmang? Merong nauna, meron bang nahuli? Ano ang pagkakaiba ng bawat isa? We're all sinners. Ba't tayo iniligtas sa pamamagitan ng biyaya? Tayo kinuha sa putikan ng kasalanan. Ang buhay ko'y magulo, ang buhay ko'y madilim, ang buhay mo'y madilim, wala tayong may pagmamalaki sa Diyos. Hinango lang tayo dahil sa biyaya ng Diyos. Tinulungan tayo ng Panginoon. Hallelujah! At walang sino nga magsasabi sa atin, ako, mas magaling ako sa iyo. Mas marami akong pwedeng ibigay sa Diyos sa iyo. Mas marami akong alam kaysa sa iyo. Mas marami akong alam sa denomination. Mas marami akong alam sa Word of God. Mas marami akong alam sa mga kapahayagan. Alam ko ang hiwaga. Amen? Alam ko ang malalalim na pagtuturo tungkol sa mensaheng ito. Pwede ba nating sabihin yon? Praise God. Alam niyo, ang daming message believer. At daming alam. Hallelujah. Pero ang tanong, naipoproduce mo ba? Naiproduce mo ba ang buhay na nakapaloob sa lahat ng nalalaman mo? Hallelujah. Hindi ito paramihan ng alam.
Kundi maging isa ang meron taglay sa isa. Kung anong buhay na meron ng isa, meron ang isa. Kung ang Kristo ay nasa iyo, kung ang Espiritu Santo ay nasa isa, dapat nasa isa rin, dapat nasa lahat. Hallelujah! Praise God! Sabi dito sa what's a vision? And one's not above the other one. Walang higit kaysa sa isa. Alam niyo kung ano meron tayo? Respeto at paggalang. Amen? Kaya mo siyang respetuhin. Kaya mo siyang igalang. Kaya mo igalang opisina ng pastor. Kaya mo igalang opisina ng evangelist. Kaya mo igalang opisina ng mga tinawag ng Diyos na naglilingkod sa Kanya. Nire-respeto mo siya dahil sa Diyos na nasa Kanya. Amen. Now, ang sabi, just one given something and he'll have to answer for what he done. Sabi, ano man ang ginagawa mo, magre-reflect sa iyo. Kung ano ginagawa mo, yun ka. Ipinapakita mo lang kung ano ka. Now, sabi, what he done, with what talent was given him. That's right. Every person that has to answer for that. Ang sabi, sa pamamagitan ng talento, sa pamamagitan ng kaloob na meron sa iyo, meron kang puhunan. Amen? Para makagawa, para makapagpasimula. Sa negosyo, hindi ka pwedeng magpatakbo ng negosyo nang wala kang puhunan. Amen? Sa paglilingkod sa Diyos, hindi ka pwedeng maglingkod sa Diyos nang wala kang kaloob. Lahat ng tao na tinawag ng Diyos para maglingkod sa Kanya ay may kaloob. Lahat ng tao ay meron talento. Pero may mga tao, ang talento hindi ginamit para sa Diyos, ginagamit para sa sanlibutan. Pero yung mga taong wise, yung mga taong marurunong, alam nila, yung talento na yun ay ibinigay ng Diyos para maging puhunan ng kanilang paglilingkod sa Diyos. Hallelujah! Amen! So ngayon, nakapaglilingkod ka sa Diyos dahil sa kaloob ng Diyos na nasa iyo. Hallelujah! Dahil meron ka. Sa anong paraan? Huwag mong tingnan yung kaloob ng iba. Hindi ka makapaglilingkod sa Diyos kung tinitingnan mo yung ginagawa ng iba. Pwede kang maglingkod sa Panginoon, pwede kang magsimula, naglilingkod ka sa Diyos dahil sa kaloob na nasa iyo. Hindi ito paramihan, hindi ito palakihan. Kung ano meron ka, stay to your talent. Manatili ka doon. Amen. Now, meron kang pananagutan. Meron akong pananagutan kung ano meron sa akin. Dapat ko itong gamitin. Hindi para sa sarili ko. Hindi ko ito kailangang itago. Hindi ko ito kailangang gamitin para sa kawalang kabuluhan, para sa kawalang saysay. Pero dapat ko itong gamitin dahil ito ay karapat-dapat gamitin. Hallelujah! Kailangan ma-expose. Kailangan lumabas ang mga katangian, lumabas ang Diyos sa pamamagitan ng mga kaloob na yan. Dahil habang itinatago mo yan, ang Diyos hindi rin makapag-penetrate. Ang Diyos ay hindi rin makalitaw. Dahil kailangan mo siyang palitawin sa pamamagitan ng iyong mga paa. Palitawin mo siya sa pamamagitan ng iyong mga kamay. Palitawin mo siya sa pamamagitan ng iyong mga ginagawa. Dahil kapag nakikita ang iyong ginagawa, ang Diyos ay nahahayag sa kanyang mga gawa. Hallelujah! Kung ano ang buhay mo na naipapakita, kung naipapakita mo ang tamang klase ng buhay Kristiyano, kung naipapakita mo ang buhay ng isang taong tumanggap kay Kristo, ang Diyos ang napaparangalan, ang Diyos ang napapapurihan, ang Diyos ang nabibigyan ng luwalhati. Hallelujah! Amen! Praise God! Sabi sa Atay Word, sa E-13, and so it's just some bad crack jokes, and sing some song. Well, those fellows, no doubt, or women are good singers, and they're gifted people. But you know what?
God will make them answer for what they do with that talent. Ginamit mo ang kaloob mo, ginamit mo ang talento mo, kasama mo ang Panginoon. Siya ang may pananagutan sa kaloob na yan na ibinigay niya sa iyo. Back up mo ang Panginoon. Hindi ka nag-iisa. Kasama mo siya sa iyong ginagawa. Hindi ka tinawag ng Diyos para maglingkod at mahirapan ng mahirapan hanggang sa maubusan ka ng lakas. Amen? Hanggang sa maubos na ang lahat ng kaloob na meron sa iyo. At para sabihin mo na, siguro hanggang dito na lang. Hindi ka tinawag ng Diyos para mag-isa. Hindi ka tinawag ng Diyos para tingnan ng Panginoon. Ano ang ginagawa mo? Tinawag ka ng Panginoon. Patunay ang lahat ng kaloob na galing sa Kanya na tinanggap mo para patunayang hindi ka nag-iisa. Kasama mo ang ating Panginoon. Hallelujah! That's right. They better be using it for the kingdom of God. That is true. So whatever we have, let's use it for the kingdom of God's sake. Every talent we have, let's put in the kingdom of God. Kanina mo ibibigay, kanina mo iaalay, kanina mo ipagapagamit sa kaharian ng Diyos. Amen. Ayaw ng Diyos ng tamad. Ang Biblia ay hindi nagtuturo, ang salita ay hindi nagtuturo, ang mensahe ay hindi nagtuturo, ang Diyos ay hindi nagtuturo sa isang tao para maging tamad. Ang Diyos ay masipag. Amen? Kaya, ang isang tao sa Diyos ay dapat hindi tamad, kundi mga masisipag na lingkod ng Diyos. Hindi umayaw sa anumang gampanin. Hindi umayaw sa anumang tungkulin. Hindi umayaw sa anumang bagay na ipinapagawa ng Diyos sa Kanya. Hindi tumatakbo sa mga contribution. Hindi tumatakbo sa mga, praise God, sa pagsusupport, sa missionary fund. Hindi nangihinayang na ibigay ang kanyang mga ikapu, ang kanyang tithes and offering para sa Panginoon dahil yan ay para sa Panginoon. Hallelujah, hindi niya kinuha yung 90 sa iyo. Ang kinuha niya ay 10% sa iyo. Minsan yung 10% hindi mo pa maibigay. Kung balik rin kaya ng Diyos, sabihin niya, sige, ayaw mong ibigay yung 10, o sige, 90 na lang, baka yun ang kaya mong ibigay. Hallelujah. Now, lahat ng ito ay pribilehiyo na nasa atin. Praise God, hindi na tayo nagtatalong bakit kaya meron ganun? Amen? Bakit kaya kailangan kong gawin yun? No, nabuksan ka na sa Word. Ang Diyos ang nag-uutos. Ginagawa mo ito ng revelation, ng kapahayagan. Hindi ka pinipilit, hindi ka, praise God, tinutulak, hindi ka, praise God, ang tawag dyan, hinihila. Amen? Ginagawa mo yan ng bukal sa iyong puso. Ginagawa mo yan ng bukal sa iyong kalooban. Ginagawa mo yan ng may kagalakan sa iyong puso. Hallelujah. Praise God. Now, sa Matthew chapter 25, meron pong sinasabi doon sa verse 14 to 30, tungkol sa isang parable, sa isang talinhaga, na merong tatlong klase ng tao na tumanggap ng talento sa kanilang Panginoon. Yung isang tao ay tumanggap ng 5 talento, yung isa ay tumanggap ng 2 talento, yung isa ay tumanggap ng 1 talento. Praise God. Yung tumanggap ng 5 talento at yung tumanggap ng 2 talento, nang umalis ang Panginoon nila ay ipinangalakal yung kanilang talento. Ibig sabihin, ginamit nila yung kanilang talento, hindi sila naging tamad. Ginawa nilang maging makabuluhan ang mga kaloob na pinagkatiwala sa kanila. Pero mapapansin ninyo, hindi sila sinabihan ng Panginoon kung ano yung gagawin nila sa talento. Hindi sinabi ng Diyos na, sige, kapag ganito, bibigay ko sa iyo, ganito gagawin mo. Walang instruction. Basta't ibinigay sa kanila, praise God, palibhasa, mayroong kapahayagan sa puso nila. May nag-uudyok sa puso nila.
kailangan ako ay maging karapat-dapat sa talentong ito. Kaya ginawa nila ang the best, ginawa nilang lahat. At yon ang sabi, tumubo yon. Praise God. Amen. So naging maganda. Hindi lang nanatiling doon sa puhunan, bagkus nadagdagan. Pero yung isa, bakit isa lang yung ibinigay sa kanya? Binibigyan siya ng pagkakataon. Dahil alam nung nagbigay na dapat bigyan ng pagkakataon yung taong yun. Pero ang sabi, yung taong yun, isa na nga lang talento ang nasa kanya. Ang sabi, ano ginawa doon sa talento? Ibinaon sa lupa. Nang bumalik ang Panginoon, nagsulit silang 3, pinarangalan yung 2 na tumanggap ng 5 talento at 2 talento. At yung isang tumanggap ng 1 talento, ang sabi, nagpaliwanag doon sa nagkaloob ng talento. Ang sabi kasi, natakot ako sa iyo. Kinukuha mo ang hindi mo pinagpagalan. Kaya dahil doon, eto, yung talentong binigay mo, hindi tumubo. Ang sabi ng Panginoon, tamad na alipin. Tamad na alipin. Wala kang ginawa sa kaharian ng Diyos. Alam niyo, ang daming tao, ang dami sanang pwedeng magawa sa Panginoon. Ang dami sanang pwedeng gawin para sa Diyos. Pero hindi nila ginawa. Mga talento na dapat sana ay para sa Diyos, pero ginamit nila sa di magandang bagay. Hallelujah! Ginamit nila ang salibutang ito. Saan ginamit ang talento? Ginamit nila sa pagpupuri ng tao. Ginamit nila hindi sa Diyos. Amen! Pero ang sabi yung binigyan ng 1 talento, ang sabi ng Panginoon, kunin ninyo yung 1 talento, ibigay ninyo doon sa may 5 talento, ibigay ninyo doon sa may kapahayagan, ibigay nyo doon sa mayroong revelation, dahil karapat-dapat siya. Amen! Karapat-dapat siya sa mga talento na ipinagkakaloob ko. Karapat-dapat ka sa Diyos. Hallelujah! Praise God. Sa Mighty Conqueror, sabi dito, I was speaking with some Indians this afternoon, Hopi Indians, who came all the way from over in Arizona to be in the meeting, and some of the young men was down here last night at the altar, and sabi, giving their hearts to Christ. Giving their hearts to Christ. Ang sabi, ginawa ng lahat. Ang Diyos, gumawa siya ng lahat ng paraan para maipaabot sa atin ang kasimplihan ng mensaheng ito. Amen. Para maipaabot sa atin, ano ba itong mensaheng ito? Hallelujah. Ang mensaheng ito, Jesus Christ. Ang mensahe ay Holy Spirit. Ang mensahe ay baptism of the Holy Spirit. Amen. Bakit may 7 thunders? Bakit may 7 seals? Ano ba yan? Sino ba ang nandyan? Si Jesus Christ. Ang 7 seals. Amen. At nasaan si Jesus Christ? Nasaan ang Holy Spirit? Nasa inyo. Kaya you are Mrs. Jesus Christ. Hallelujah. Kaya ikaw ang mensahe. Dahil yung mensahe, lubusan mong kinain. Amen? Wala sa isip. Wala dito. Wala sa intelektual. Kung may intelektual na paraan ng Diyos, iyon ang paraan niya. Walang qualified. Kahit ako, disqualified ako. Amen, marami akong kapintasan, marami akong hindi naiintindihan, marami akong hindi nalalaman, limitado ang aking pangunawa, limitado ang aking kaisipan, marami akong hindi maintindihan. Pero ginagawa ko, sinisikap kong gawin, sinisikap kong makuha ang dapat kong makuha, dahil ayaw kong masayang. Gusto kong makuha ang dapat kong makuha, dahil ang dapat kong makuha ay para sa akin yun. Kaya pag nakarinig ako mensahe, that's mine, akin yan, kukunin ko yan, akin yan, para sa akin yan.
Hallelujah! Now, sabi habang ipinangaral ang mensahe, merong isang mga kabataan, nagbigay sila, giving their hearts to the Lord. Sabi, lumapit sa unahan, ibinigay niya yung kanyang buhay sa Panginoon, lumapit sa altar. At ang sabi, and a missionary had come along with them, and he said, Barbanam, I would love for you to ask God if He will just increase my work for the Indian. Sabi, gustong-gusto ko yung ginagawa mo. Napapamahal ako sa iyo, Barbanam. Mahal kita, Barbanam. Pero sana mag-increase. Sana lumago yung aking gawain para sa mga Indians. Meron siyang malasakit. Para doon sa mga taong yon, meron siyang burden para sa mga taong yon. Praise God. Pero, ang sabi, para huwag mawala yung burden na yun, para may magawa ka doon sa burden na yon. Hallelujah. Para yung burden na yon ay maging makabuluhan, huwag masayang yung burden na yon. Dahil maraming burden na, puro burden na lang, pero walang ginagawa. Puro burden. May burden ako sa kaluluwa, pero tinuro mo na ba sa kanya si Kristo? Alam niyo ang pwede nating magawa? Ituro mo si Kristo. Tulad ng ginawa ni Felipe. Ang sabi, kahit anong paliwanag ko sa iyo, Nathaniel, baka hindi ko rin maintindihan yung sasabihin ko. Pero ano ginawa ni Felipe? Come and see. Come and see. Pumunta ka na lang doon para maintindihan mo. Amen? Now, paano yung sasabihin na, wala akong alam, hindi ko kaya magpaliwanag. Ituro mo si Kristo. Pumunta ka sa aming church. Hallelujah. Yun lang ang pwede niyong gawin, mga magulang, sa inyong mga anak. Ano ang gagawin niyo sa inyong mga anak? Wala kayong magagawa para sa kanila. Hindi niyo sila kayang baguhin. Hindi niyo sila kayang dalhin sa Panginoon. Kung ang problema niyo, mga magulang niyo, hindi niyo sila kayang dalhin sa Panginoon. Problema niyo, ang mga relatives niyo, hindi niyo sila kayang dalhin sa Panginoon. Ano ang pwede natin gawin? Ituro natin sila kay Kristo. Amen. Hallelujah! Praise God! Glory to God. I feel for them to serve, but I said, if God has given you a talent, stay with that talent. No matter what you try to do, if that talent isn't operated, no matter how great it is, if it isn't operate according to the rules, you'll be disqualified in the race. May talent ka, pero hindi mo naman tinatrabaho. May talent ka, pero hindi ka nag-action. May talent ka, pero wala kang ginagawa. Puro kaisipan lang. Puro, praise God, meron akong burden para sa inyo. Pero wala kang ginagawa. May burden ako para sa missionary, pero hindi ka naman nag-contribute. Hallelujah, alam niyo, ang iglesyang ito, punong-puno ng gawain ng Diyos. Hallelujah. Amen. Ano ang pwede niyong gawin? Ang missionary pa niyo, praise God, naghihingalo. Pero ang gawain nagpapatuloy. Ipinapalaganap ang gospel. Ipinapakilala si Kristo. Ang daming bunga ng ginagawa ng pagpapagal ng Panginoon sa pamamagitan ng mga pinili ng Diyos. Pero ano ang na-contribute natin? Meron ba tayong ibinibigay? Hallelujah! Praise God! Anong gusto natin gawin sa mga lingkod? Maglakad! Maglakad papuntang Bohol! Maglakad papuntang Pampanga! Maglakad papuntang Bulacan! At kung saan pa nag-o-open, nagbubukas ang mga gawain ng Panginoon, ang gawain ito ay punong-puno ng inspirasyon ng Diyos. Ang daming ipinapagawa ng Diyos, kaya meron kang gawain para sa Kanya. Hallelujah! Giving your hearts to Christ. Amen. Hayaan nyo mag-increase ang gawain ng Panginoon. Hayaan nyo mag-raise ang kingdom of God sa ating mga puso. Glory to God. Dahil kung hindi nyo gagawin to, baka ma-disqualified kayo. Haharap kayo sa Panginoon, sabihin nyo, Lord, di ba bride ako, naniwala ako sa mensahe mo. Nakalulungkot isipin, baka sabihin, disqualified ka.
Amen? Sino dito gustong ma-disqualified? Amen. Queen of the South. Sa message sa Queen of the South, if people only taught that level today, instead of putting all their money on some kind of a dead ritual or creed, sabi may mga tao sa ating panahon, ito ang panahon natin, sabi paano nila ipinapakita yung kanilang pagmamahal sa Diyos, paglilingkod nila sa Panginoon, kailangang maging showy, kailangang ipakita nila yung kanilang ginagawa na sila ay nag-contribute ng ganito, pero saan nila dinadala yung kanilang yaman, yung kanilang treasure. Ang sabi sa mga dead ritual or creed, that's building $1 million churches. Doon napupunta, nagpapaganda ng church, nakalimutang pagandahin ang karakter sa iglesia. Ang karakter ng mga tao. Nagpalaki ng church, pero walang laman sa loob ng church. Nagpalaki ng church, pero walang buhay sa loob ng church. Iniwanan na sila ng buhay ni Kristo. Pero ang lalaki ng church, milyong-milyong mga church, milyong-milyon ang halaga ng mga itinatayo, ng mga konbento, at ng mga kung ano-anong mga malalaking mga churches sa buong mundo. $1 billion of dollars. Pero ang sabi, nakalimutan nila yung napakahalagang bagay. Instead of supporting missionaries and getting the gospel to the people, a living God, a resurrected Christ. Amen? Magandang bagay, magpaganda tayo ng church. Pero huwag nyo rin kalilimutan, meron tayong gampanin sa pagmimisyon para sa mga lost soul. Hallelujah! Sabi, you be a better thinking people, friend. Don't stick your money on something that's nothing but a bunch of fanaticism. Don't support something that's dead and smelling. Huwag niyong ilagak ang inyong kayamanan sa mga patay na bagay at sa mga mababahong bagay. Amen. Hallelujah. Kung kayo ay mayroong negosyo, mabuti yan, magnegosyo kayo. Pero, praise God, suportahan ninyo ang espiritual na gawain ng Panginoon. Bakit kayo mayroong hanap buhay? Bakit kayo mayroong negosyo? Isipin natin ngayong gabing ito. Bakit meron kayong kayamanan? Samantalang, praise God, saan lang galing yan? Bakit kayo ay nakapagtapos sa pag-aaral? Sabihin niyo, mga kabataang narito. Bakit kayo nagtatrabaho ngayon? Hindi ba't yan ay sa Diyos? Bakit kayo pumupunta sa abroad? Hindi ba't yan ay sa Diyos? Bakit kayo nagtatricycle? Bakit kayo nagtitinda sa palengke? Bakit kayo nagdadrive ng inyong sasakyan? Hindi ba't yan ay sa Diyos? Mabuting bagay na suportahan ninyo ang inyong mga pangangailangan araw-araw. Pero huwag niyong kalilimutan, meron kayong pananagutan sa Diyos. May pananagutan kayo na suportahan ang iglesia. Suportahan ang misyon ng iglesia. Tulungan ang mga lingkod ng Diyos sa kanilang pagpapagal, sa kanilang paghayo sa iba't ibang dako at iba't ibang lugar. Hindi sa laki ng inyong ibibigay, ano man ang inyong ibigay. Gaano man kaliit yan, kung galing sa inyong puso yan, ibigay nyo sa Diyos. Ipagamit nyo sa Diyos. Ang inyong mga sasakyan sa Diyos nyo ipagamit. Huwag lang sa inyong paghahanap buhay. Pag nangailangan ng Diyos, ibigay ninyo. Dahil yan ay pahiram lang ng Diyos sa inyo. Amen. Huwag kayong maging maramot sa Diyos. Hallelujah. Maging ang buhay natin ay sa Kanya. Ang damit ko ay sa Kanya. Ang sabi ng isang kapatid, tingnan ninyo si Brother Pepito, mula nung napunta sa mensahe, binihisa ng Panginoon. Totoo, ang Diyos ang nagbibihis sa atin. Hallelujah! Hubad ka na lumabas sa mundong ito. Pero ngayon, binihisan ka. Sino nagbihis sa iyo? Pakurba-kurbata ka pa. Amen. Palapil-lapil ka pa. Ano ba to? Pa-orange-orange ka pa.
Saan yan? Di ba't sa Diyos yan? So be it. Use for God's kingdom. Use for the Lord. Amen. Praise God. Glory. Now, sa Biblia, praise God, ako'y nape-pressure sa oras. Pwede bang italikod niya yung oras na yan? Praise the Lord. Meron pa isang page dito. Sabi, doon sa 1 King, chapter 10, verse 1 to 10, merong isang babae ron, yung reyna ng Seba. Seba ba yan? Sheba. Hindi ko na babasahin. But ang sabi, itong reyna ng Sheba ay na-inform siya tungkol sa talento ng Diyos na nando sa Israel. Binabalita sa kanya ng kanyang komunidad kung ano mga nangyayari. Sabi, bawat araw ng buhay niya, laging may nagbabalita sa kanya, merong, praise God, nag-i-inform sa kanya, praise God, para malaman niya kung ano yung nangyayari doon sa Israel. Ang sabi, isang araw, hindi na siya nakontento doon sa sinasabi ng mga tao at yung mga ibinabalita ng tao sa kanya. Hindi na siya satisfied doon dahil habang sinasabi sa kanya yun, lalong nagkakaroon ng hunger, lalong nagkakaroon ng thirst. Sa puso niya, meron kung anong pagkauhaw. Ang sabi, narinig ko na yung mensaheng ito, pero bakit ganun kasarap? Diba? Sabi ng mga patotoo ng ilang mga kabataan kagabi, bakit ganito ang mensahe? Bakit naiinlove ako sa mensahe? Bakit ang sarap makinig sa mensaheng ito? Bakit ngayon ko lang nalaman ito? Dahil sa mensaheng ito, ngayon ko nalaman kung ano mga pagkakamali ko. Nagbago ang buhay ko dahil nakilala ko si Kristo. Na-encounter ko si Christ. Hallelujah. So ganito yung reyna ng Seba. Sabi, hindi na ako makontento sa mga sinasabi nyo. Gusto kong makita. Gusto kong makita. Gusto kong pumunta ng Israel. Gusto kong pumunta doon sa taong yon. Gusto kong pumunta doon kay Haring Solomon na yung kung sino man yun. Hallelujah. Praise God. Ang sabi, hindi na siya nakontento. Nauhaw na siya. Gusto niya lang makita. Hallelujah. Kaya gumawa siya ng paraan. Alam niyo, ang isang tao na namumuhay ng tama, hallelujah, at nakarinig tungkol kay Kristo Jesus, nakarinig ng mabuting bagay, hallelujah, na iparating sa kanya, ang sabi, nag-uumpisa sa kanyang kalooban, emptiness, nag-uumpisa ang emptiness sa kanyang puso, sa kanyang kalooban, may kung anong bagay, praise God, sa kanyang kalooban na hinahanap na siya unti-unti, parang hindi na siya makontento. Praise God, dati ganito yung buhay ko, dati ganito yung, dito ako sa dating ganitong grupo, okay na, kontento na ako dati, pero ngayon nakilala ko mensahe, hindi pala gano'n ang Diyos. Hindi pala, ang gawain na hindi pala ritual lang. Ang gawain na hindi pala pagpaparaos lang. Ang gawain ay personal encounter with the Lord. Na-encounter niyo ang Panginoon ngayon. Narito ang Panginoon. Dahil ito ang layunin ng gawain. Kaya tayo dinadala sa gawain para ma-encounter natin siya. At yung emptiness sa puso natin ay kunin ng Panginoon. Mapulpil. Yung naroon sa kalooban mo, ganapin ng Diyos ang nasa sa puso mo. Dahil siya pala ang katugunan sa lahat ng iyong mga hinahanap sa buhay. Hallelujah. Ang sabi, ano ginawa niya? Siya ay nag-prepared. Siya ay nag-prepared sa pag-alis. Saan siya pupunta? Israel. 3 buwan. Ang sabi ng mensahe, 3 buwan. Mula doon, sa kanilang bansa, papuntang Israel, 3 buwan siyang maglalakbay. Saan siya sasakay? Sa Cadillac? Hindi. Saan siya sasakay? Sa mga mamahaling sasakyan? Hindi. Ang sabi, maglalakbay siya doon sa disyerto. Now, remember, ano ang pwede niyang harapin kapag siya ay naglakbay?
Ang sabi, ang dami niyang haharapin. Ang daming panganib na pwede siyang ma-encounter habang siya'y maglalakbay doon sa disyerto. Ang sabi, 3 buwan siyang maglalakbay. Hallelujah. Pagkatapos nakasakay siya sa likod ng kamelyo. Anong klaseng paglalakbay yan? Uncomfortable. Tayo nga, maglalakbay nga lang tayo minsan at hindi aircon yung sasakyan natin. Ayaw na natin. Nadi-discourage ka na? Dahil walang aircon ang sasakyan? Pupunta ka sa gawain. Amen. Iniassign ka sa gawain. Praise God. Ayaw mo nang nagtatravel, ayaw mo nang nagko-commute. Ano ka, sosyal? Praise God. Wala lang nagamit ang sasakyan, na-discourage ka na. Amen. Wala lang aircon yung sasakyan eh. Ang init naman. Praise the Lord. Ano pwede niyong harapin habang kayo naglilingkod sa Panginoon? Ang comfortable. Amen. Hindi kayo komportable. Kaya nga kayo inalis ng Panginoon sa comfort zone nyo. Masyado na kayong natutuwa sa inyong mga comfort zone. Ang sarap dito. Ang sarap sa message. Hallelujah. Ang sarap ng narinig ko. Ang sarap ng turo ni Pastor. Ang galing talaga. Ano gagawin mo sa lahat ng narinig mo? Sa kadadalin yan. Kaya ang Panginoon, ang sabi yung agila, ano gagawin niya doon sa nest? Doon sa pugad. Hindi ba titibagin niya yun unti-unti? Para lumabas yung katangiang meron doon sa mga sisiw na agila. Dahil meron pala silang pakpak para makalipad, kailangan silang turuan, kailangan silang i-practice. Pero kailangan wasakin unti-unti yung kanilang nest. Kailangan wasakin niyang mga nakagawian natin. Amen. Wasakin niyang mga comfort na yan. Habang naglilingkod sa Diyos, maranasan mo lahat ng dapat mong maranasan. Minsan matisod ka sa daan. Okay lang yan. Praise the Lord. Masugatan ka habang nagpe-fellowship kayo ng inyong mga kapatid. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Kung ano nararanasan mo. Minsan hindi komportable. Minsan nakakainis na bagay, pero naglilingkod ka sa Diyos. Praise the Lord. Napagalitan nga ni Pastor. Praise the Lord. Hallelujah. Pinatawag ka sa opisina, sinarmonan ka. Praise the Lord. Amen. Wala kang pera, pupunta ka sa gawain, maglakad ka, praise the Lord! Glory to God. Now, ito yung reyna ng Sheba. Hindi siya nangamba, hindi siya natakot, hindi niya tinignan kung ano yung mga dapat niyang maranasan, kung ano yung mga panganib na kanyang kakaharapin. Basta siya, alam niya sarili niya, meron siyang dapat na malaman. Amen? Siya ay hunger. Kailangan matugunan yung kanyang pagkauhaw. Hunger siya. Sabi, she didn't care what the price was. She was determined to see whether it was the truth or not. Determinado siya. Walang makapagpapaatras sa kanya. Determinado siya maglingkod. Determinado siyang magpatuloy. Hallelujah, kahit siya ay pinapersecute, kahit na kung ano-ano mga narinig niyang laban sa kanyang mga ginagawa dahil naglilingkod kasi sa Diyos, kahit ikaw ay batikusin pa nung dati mong iglesia, kahit yung pastor mismo dati humarap sa iyo at ikaw ay sabihan, ikaw ay nandoon sa mga, praise God, yung mga taong nasamahan mo, mga panatikong mga tao yan, mga kultong mga tao yan, kahit sabihan ka pa, kahit ano pa marinig mo, sasabihin mo lang, praise the Lord! Glory! Amen! Ang sabi, I go, see for myself. Hindi niya sinabing ganun eh. Pupunta ako ron para makita kung gaano kagwapo yung Haring Solomon na yon. Hindi lang yung si Haring Solomon ang gusto niyo makita. Ang sabi, isang bagay, ang makita niya, ang Diyos, sa magitan ni Haring Solomon. Amen. At isa pang bagay na hindi natin napapansin minsan,
Ang sabi, itong reyna ng Seba, nung siya'y nagpunta kay Haring Solomon, hallelujah, hindi na siya napigil. Pero ang sabi, hindi lang si Haring Solomon, but she said, ang sabi, I'll take an offering with me. Nung siya'y pumunta sa Israel, hindi lang para makita si Haring Solomon, but meron siyang dalang handog. Meron siyang dalang mga talento. Meron siyang dalang gifts. Amen, para sa Panginoon. Sabi, dala-dala niya yon. Hindi mabilang na kayamanan. Hindi siya nang hinayang na dalhin yon para suportahan si Haring Solomon. Hallelujah! Hindi ka nang hihinayang kung ma-encounter mo ang Panginoon, maranasan mo ang Panginoon, hindi ka nang hihinayang. Hallelujah! Na isulit mo ang buhay mo para sa Kanya. Gagawin mong offering ang buhay mo. Gagawin mong handog ang buhay mo. Gagawin mong handog ang lahat ng meron ka. Hindi ka manghihinayang. Anumang kaloob meron ka. Talentong meron ka. Kayamanang meron ka. Sasakyang meron ka. Hindi ka nanghihinayang na ibigay para sa Diyos. Amen. Ang sabi nitong babaeng ito, I want the best. I want the best. Gusto ko yung pag ginawa ko, yung pinakamainam na. Gusto ko pag pumunta ako ron, lahat ng pwede kong dalhin, dadalhin ko. And it cost her everything. She had to get the best. Kalahati ng kanyang kayamanan, dinala niya kay Haring Solomon. Ang sabi nung una, nung galing sa Israel, nung nakarating na siya, ang sabi nung una, merong gathering, may gawain. Unang araw, parang wala pa. Pangalawang araw, unti-unti. Pangatlong araw, hindi siya umalis hanggat hindi niya nakukuha ang dapat niyang makuha. Ang sabi, ikatlong araw, ang sabi, talagang ang Diyos ang aking na-encounter. Ang Panginoon ang aking nasumpungan. Ang sabi, nakuha ko, hindi kayang tapatan ng kahit anong bagay itong nakuha ko. Maliit na bagay lang. Ang sabi, kung pag tumingin niyo ibang tao, napakalaking kayamanan ng dala mo, manghihinayang pa yun. Pero siya sabi niya, liit na bagay lang, yung ibinigay ko, katumbas at kumpara nung nakuha ko. Praise God, pakinig kayo mga kapatid. Ang nakuha niyo sa gawain ito, hindi maliit na bagay. Ang nakuha niyo sa gawain ito, hindi kayang tapatan ng inyong kayamanan. Hindi kayang tapatan ng kahit anong perang meron kayo. Hindi kayang tapatan ng lahat ng pagsama-samahin natin ang lahat na kayamanang meron tayo. Hindi kayang tapatan ang bagay na nakuha nyo. Dahil ang Diyos sa inyong nakuha. Siya ang nakuha ninyo. Ang Espiritu Santo ay nakuha ninyo. Ang revelation ay nakuha ninyo. Si Kristo ay nakuha ninyo. Walang katumbas na halaga ang inyong nakuha. Ibinigay niya ang the best. Amen. Ibinigay niya ang the best para sa iyo. Alam niya, predestinado ka. Alam niya, binhi ka. Hindi siya manghihinayang na ialay niya ang buhay niya para sa iyo. Hindi siya manghihinayang na ibigay niya ang espiritu niya, ang life niya mismo. Hindi siya manghihinayang na ibigay sa iyo. Praise God! Siya'y Diyos na nag-alay ng buong buhay para sa iyo. Hindi siya nanghihinayang. But ang sabi niya, I want the best. Kung hindi siya nanghihinayang, huwag ka rin manghihinayang sa Kanya. Lahat ng gusto mong ibigay mo para sa Kanya. Hallelujah! Mabuhay man akong mahirap. Praise God! Dahil ito'y para sa Kanya. Mabuhay akong mayaman, ito'y para sa Kanya. Saan ako ilalagay ng dyablo? Wala akong paglalagyan sa Kanya. Ano man ang gawin niya? Praise God, ako'y para sa Diyos. Sa mabuhay, sa mamatay, ako'y para sa Kanya. Hallelujah! Praise God! Tumayo tayong lahat. Glory! Salamat, Panginoon. Salamat. Salamat. Ikaw ang nasa amin. Sama ka namin.
Narito ka sa aming kalagitnaan. Ibinigay mo the best, Lord. Inialay mo, Lord, ang lahat. Lahat ng meron, Panginoon, sa iyo. Wala kang tinara. Wala kang tinago. Wala kang nireserve, Lord. Lahat binigay mo para sa iyong mga anak. Hallelujah. Lord, salamat po. Salamat, Lord. We're living by your grace, Lord. Wala kami may pagmamalaki sa iyo. Tulungan mo kami. Biyayahan mo kami, Panginoon. Biyayahan mo kami. Para magawa rin namin yung nagawa mo sa amin. Bakit mo kami pinagpapala, Lord? Ang sabi sa aming binasa, Panginoon. Lord, tinuruan mo ang iyong bayan na magbigay sa iyo. Para lahat ng naglilingkod sa iyo, bigyan mo rin, Panginoon. Hindi mo para kunin, kundi para ibigay. Ibigay pa rin, Lord. Panginoon, lahat ng meron kami. Wala kaming pwedeng ipagmalaki sa iyo. Patawarin mo kami. Patawarin mo kami dahil sa aming kaliitan. Dahil sa aming kamangmangan. Patawarin mo kami, Panginoon. Tulungan mo kami. Ngayong gabi, gusto mong ihandog namin ang aming buhay sa iyo. I want, Lord. I want the best from you, Lord. I want, Lord, ibigay sa iyo kung ano meron kami. Nawa itong aming panalangin. Ibigay namin ang pinakamainam na handog. Huwag yung kaya lang namin. Higit pa sa aming kakayanan. Kundi sa udyok ng aming pananampalataya. Sa udyok ng aming pag-ibig. Sa udyok ng aming pagmamahal. Lord God. O Panginoon, tulungan mo kami ngayong gabi. Tulungan mo kami. Oh, have mercy, Lord. Have mercy. Have mercy. Amen. Tayong lahat ay mananalangin ng kagad. Ayaw natin lumampas ang ganitong atmosphere. Habang narito tayo sa ganitong pagkilos ng Espiritu, pangungusap niya, pahayag natin sa Kanya ang ating puso. Pahayag natin sa Kanya ang ating mga panalangin. Amen. Hallelujah. Hallelujah.
Praise the Lord. Amen. I've got two hands. I've got one heart. I offer them to you, Lord, tonight. Ano may paglilingkod namin na hindi rin galing sa iyo, Panginoon? Kunin mo ang lahat. Gamitin mo ang lahat. Iniaalay namin sa iyo. Ang importante ay maihayag ka. Ang importante ay matanyag ka, Panginoon, sa aming buhay. Kano mang kalitang meron kami. Huwag nawang hindi namin magamit, Lord. Ano man ang binigay mo para ipakilala ka. Payag ang uri ng buhay na nasa likod, Panginoon, ng mga kaloob na yun. Help us, Father. We need you, Father. What can I give? What can I bring that would be pleasing to my King? I give my heart, not just a part. I'm lifting up my everything, Lord. Hallelujah. Well, it's all I have to offer, and it's all I have to give. Two hands, one heart, one life to offer you. Two hands, one heart, that's what I give to you. Use me today, I know you can. Lord, I surrender to your plan. You made this heart, and you made this hands. Take me and use me as I am. Well, it's all I have to offer, and it's all I have to give. Two hands, ay lapit tumayo. One life, one heart to offer you. Two hands and one heart, one's what I give to you. Little becomes a lot. It comes. Let it see your hands. Take me and make me more like you. Well, may not seem like much, but with the Master's touch, I know that I'll be more like you. Sing it all together now. Offer Him everything now. I've got two hands and one heart, one life to offer you. Two hands and one heart, and one, that's what I give to you. Yes. Two hands, one heart, one life to
I've got two hands, one heart, and one. That's why, Lord, I give to you. Hallelujah. Amen. Merong dating mga magkakaklase ang minsang nagkaroon ng reunion kasama ang kanilang pinakapaboritong profesor sa college. At ito ay noong panahong sila'y naging maunlad na sa buhay, pinagpala ng Diyos, may kanya-kanya na silang matitibay na negosyo, na trabaho, profesyon. At nung sila'y magsimulang mag-usap, ay naglitawan ng mga reklamo nila. At kinumpara nila ang kanilang mga kasalukuyang tinatamasa sa isa't isa. At ang sabi ng isa, buti ka pa ganyan. Sabi ng isa, buti ka pa ganyan. Buti pa ganyan. Pero pare-pareho silang pinagpala, pare-pareho silang successful. Di nagtagal yung kanilang profesor ay lumabas mula sa kusina at meron daladalang isang takuring kape. Pinakamasarap na kape na pwede mong iahin sa iyong bisita. Pagkatapos, kasama nung takuring yun, ay may dala-dala siyang iba't ibang klase ng baso, ng tasa, ng mugs. Merong mumurahin, merong mamahalin. May plastic, may porcelain, may crystal, may salamin. Merong talagang napakaganda, merong exquisite. At, ang sabi ng professor, sige, kumuha na kayo ng kape. Kung kayo nang bahala, pumili ng baso ng gusto nyo gamitin. At ang nangyari, lahat ng pinakamagandang baso ang unang kinuha at ginamit. At naiwan yung pinakamumurahin. Yung plastic, siguro yung gas-gas na mga baso, yun ang naiwan dun sa lalagyan, sa tray. Lahat ng pinakamagaganda, pinaka-exquisite, yun ang ginamit nila. Ang sabi ng professor, alam niyo kung anong problema niyo? Sabi niya, tignan niyo, anong ginawa niyo? Anong pinili niyo? Yung pinakamagagandang baso. At yun ang problema niyo. Kaya kahit na gano'n na kayo pinagpala ni Lord, puro reklamo pa rin kayo. Di pa rin kayo kontento at kinukumpara niyo yung sarili niyo sa iba. Diba? Sabi niya, alam niyo, hindi naman mapapasarap ng baso yung kape. At hindi naman madadagdagan ng quality dahil maganda yung baso mo. In fact, minsan yung baso mo pa ang nagtatago kung ano yung iniinom mo. Diba? At ang sabi niya, ganun din ang buhay. Ang buhay na galing kay Lord. Ang Zoe. Yun ang pinakamainam na bagay na maaari mo matanggap sa Kanya. Isipin niyo, ano natanggap natin? It's God's own life. Ano pang mas iinam doon? Pero alam niyo, meron siyang binigay sa atin ng mga lalagyan ng Zoe. Doon tayo nagkakaiba-iba. Diba? Merong mamahalin, merong mas maraming talento, merong binigay ng pribileyo na yumaman, may pribileyo na mag-drive ng magandang sasakyan. Pero yung ating pera, yung ating profesyon, yung bahay natin, ano man tinatangkilik natin, parang baso lang yan. Hindi yung magdadagdag ng quality doon sa buhay na natanggap natin. Binigay niya lang sa iyo yan para maging lalagyan ng Zoe Life. Pero gusto niyang gamitin mo kung ano yung binigay niya sa iyo. Yun ang gusto niyang paglagyan mo. At sabi sa Biblia, may iba't ibang kaloob ng Espiritu, pero may isang Espiritu. Kanina naungusap si Lord sa akin habang naungusap si Brother Pipito. Pagpasensyahan niyo na ako, hindi ko gustong palampasin ito dahil ito'y sariwang gusto ko ibahagi sa inyo. Amen. Sabi ko kay Brother Pipito, maghintay ako, baka meron akong maseri diyan sa iyong ipapangaral. Amen. So, minsan, parang nahiya tayo kasi hindi kasing dami ng talento ng kapatid natin, yung talento natin. Hindi sing garbo, kumbaga. Hindi mas kapansin-pansin. Hindi kasing kapansin-pansin nung nasa kapatid natin yung talento natin. Kaya minsan, sabi natin, wag na lang. Nakakahiya pagka kinumpara ko dun sa aking kapatid. Hindi mo pananagutan yung hindi mo kaloob.
Kaloob na binigay sa iyo ni Lord, kahit gaano kaliit yan. Ang sabi, maraming pangangasiwa, pero isang Panginoon. Maraming paggawa, pero iisang Diyos ang gumagawa sa ating lahat. Gaano man kaliit yun. Kung ano yung binigay sa iyo ng Diyos, ipaglingkod mo ng todo yun. Gamitin mo ng gusto. Ibuhos mo yung kape doon sa baso mo. Amen. At enjoyin mo yung kape na binigay ng Lord sa iyo. Amen. Tayo lahat tayo yumuko. Ama namin, salamat sa dakilang salita na narinig namin. Na-realize po namin, hindi po kami ang nagtitimpla ng kape at nagluluto. Ikaw po iyon, Ama. Ang buhay namin at lahat ng binigay mo sa amin ay mga sisidlan lamang. Ngunit, Panginoon, naway ma-realize namin, nais mong gamitin namin kung ano yung binigay mo sa amin para ma-express namin yung buhay na walang hanggan na ibinigay mo sa amin. Kahit kami ang merong pinakamaliit na kaloob, pinakamaliit na baso, pinakapipitsugin, kumbaga, pinakahamak. Utayaan mo, Panginoon, na may tikim namin, may patikim namin ang kape na laman nito sa lahat ng mga kasalubong namin sa buhay na ito. Maamoy nila ang mabangong aroma ng kape ng iyong buhay na walang hanggan. Sa pamamagitan ng malit naming kaloob, Lord. Kung yun lang ang binigay mo, salamat! Gagamitin namin yun para sa iyo. Papahayag namin sa mundo kung sino ka. Ano mang meron kami, gamitin mo, Panginoon. Alay namin sa iyo mong maging malinaw na mensahe ito sa bawat kapatid kong naririto. Magmula ngayon, Panginoon, walang kaloob na binigay ka sa amin na hindi namin gagamitin para sa iyo. Para maipahayag ngayong malulahating buhay sa aming buhay. Lord, hindi po yung tira-tira ang bibigay namin. Hindi namin pipilin yung hindi namin pinakikinabangan. Hindi ka gamit-gamit, kundi kung ano yung pinaka-best sa amin, Lord. Binigay mo yan para gamitin namin. Para ipahayag ka ito yung buhay dito sa ibabaw ng lupa. Mangyari nawa yun sa iglesia nito ang aking dalangin. Sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Ito po ang aking dalangin. Amen. Amen. Hallelujah. Ngayon, pagpalain kayo ng Panginoon. Kamayan tayo sa isa't isa. Kung naging blessing sa Brother Pipito, maging blessing kayo sa kanya. Amen. 2 hands, 1 Lord. Habang sinasabi natin sa ating mga kapatid, God bless you, brother. God bless you, sister. God bless you. Amen. Two hands and one heart. That's what I give.